Ang tanong ko po, ready na ho ba tayo makinig ng Word of God? Ayan, kung ready na ho tayo, alam niyo ho ba na sa Amerika po ngayon ay matindi yung bakbakan sa pagkapangulo. Ano ho? Kasi po sa November, sila po yung mag-e-elect ng presidente. At ang una pong naglalaban dyan ay si Donald Trump at si Joe Biden. Alam naman po natin yung nangyari kay Donald Trump. Ano po, failed assassination. Ano, tinamaan siya sa tenga, buhay pa. Ano ho, buhay pa. Naku, baka maging presidente pa yan. Ano ho, sa kabilang banda, si Joe Biden po siya po ay kinakikitaan ng mga taga-suporta niya at mga kalaban niya na siya po ay nagiging makakalimutin. Ano ho, dahil 81 years old na po siya nung sila po ay nagdebate ni Donald Trump kung ano-ano na pagsasabi niya. Minsan sa kanyang pagkaulyanin, na ipakilala niya yung presidente ng Ukraine bilang Vladimir Putin. Yung kalaban. Na ipakilala niya ng gano'n. So, siya po ay nagiging makakalimutin. Nag-uulyanin na ho siya. 81 years old. At dahil sa matindi pong clamor na siya po ay hindi na tumakbo, pinalitan na po siya ni Kamala Harris at siya po ay bumaba na po sa presidential race. Ano po? Pinalitan na po siya ng vice president niya. Yun na po kalaban ni Donald Trump ngayon. Ano po? At ang naging problema po ni Biden yung pagiging makakalimutin. Dahil pag ang presidente mo, mali-mali. Ano po? Pag makakalimutin at mali-mali, nakakatakot to. Ano ho? Mahirap po yung ganoon. And they cannot afford to have a president na makakalimutin at mali-mali. Ano ho? Kasi because of his age. Ano ho? At alam niyo ho, hindi lang ho sa presidente yan, pati sa buhay po natin, mahirap po na tayo ay makakalimutin. Tama ho ba? Mahirap ho yan. Dahil pag makakalimutin ho tayo, magkakaroon ho tayo ng problema. It's trouble. Ano po? We will be in trouble pag tayo po ay makakalimutin. Ano ho? We will be in trouble. Ano ho? Tatanungin ko ho kayo ho ba ay napatrouble na dahil may nakalimutan kayong espesyal na araw? Katulad po ni Mister, nakalimutan yung espesyal na araw. At ang sabi ni Mrs., galit na galit ang Mrs. Ano po? Sino ho ba ang mas makakalimutin? Si Mister o si Mrs.? Talaga naman, oh. Talagang unanimous decision. No? Unanimous. Naisip mo na, bakit kaya makakalimutin si Mister sa mga anibersaryo? Kasi po, magastos. Magastos po. Nalilimutan. Ay, anniversary pa na namin. Nakakalimutan, magastos po kasi. At si Mrs. naman, hindi nakakalimot basta. Pag nag-away sila, kahit yung mga lumang-luma na, nabubungkal pa niya. Hindi makakalimutin ang Mrs. You forgot our anniversary. It spells trouble pag tayo po ay makakalimutin. At meron ho ba ditong nagme-maintenance o umiinom ng gamot na pang-maintenance? Huwag na ho magtaas ng kamay. Ako aaminin ko po. Payat po ako pero nagme-maintenance po ako. Sa edad kong ito, ako po'y umiinom ng maintenance. At alam niyo ho, good for you kung hindi, good for you. It's good for you kung hindi. Pero if you need to, you have to. If you need to, you have to. Kasi kailangan ng tulong ng ating katawan. Anyway, may mga tao pong tumitigil po ng pag-inom ng gamot, re-resetahan ng doktor, magpapatingin. Minsan tumitigil sila sa pag-inom ng gamot. Bakit kaya? Bakit kaya? Napag-alaman po na may mga taong tumitigil uminom ng gamot kasi pag nakaramdam na po sila, 20%, pag nakaramdam na po sila ng konting guminhawa na po sila, they would stop drinking their medicine, taking their medicines. At minsan ako po'y napagsabihan na ng doktor dyan dahil ako'y nagpatingin sa kanya, niresetahan po ako ng maintenance, nung umiigi na yung pakiramdam ko, hindi na ako na-high blood, tinigil ko siya. At dahil tinigil ko, tumaas uli yung BP ko, balik ako sa kanya, sabi niya, ba't mo kasi tinigil? Kasi I feel okay na. Kaya nga maintenance kasi itutuloy-tuloy mo na yan. Ayun lang ang problema po doon. And some people would stop taking their medicines because they feel a little bit okay. Yung antibiotic po, kailangan tatapusin yon. Tama po ba? Hindi pwedeng puputulin kasi magiging resistant po ang bakterya. 20% pag okay na, tinitigil na. Pero malaking porsyento ang hindi na nagtutuloy sa pag-inom kasi po, nalilimutan nila. Ay, nalimutan ko.
hanggang sa hindi na nila magawang inumin. 65% they forgot to take it. Baka tayo ho ay ganun. Mahirap po. It spells trouble. Baka magka-problema po tayo sa ating katawan dahil hindi natin naiinom yung atin pong mga gamot. Pag tayo po malilimutin, it is a big trouble for us. Malaking problema po yan. At alam niyo po, ang memorya natin ay napaka-importante. Ulitin ko po, our memory is important. Naging kaso na po ni Joe Biden, hindi na niya maalala, nakakalimot-limot na siya. Importante po ang memorya. Naniniwala ho ba kayo doon? Importante ang memory. Kaya po, sa buhay natin, may nakita akong phrase, ang sabi po dito regarding memory, sabi diyan, the most priceless thing you will ever collect in your lifetime are memories, not material things. Sabi po diyan, the most priceless thing you will ever collect in your lifetime are memories, not material things. I'm not saying collecting material things are wrong. We need it, but having great memories are good to be collected. Bakit po? Tingnan niyo po. Sino sa inyo nagsasabi na ang good memories ay tinitreasure natin? Sino nagsasabing ganon? We treasure good memories. Great memories. We treasure it in our heart. Yun ay dala-dala natin. Alam niyo po, minsan ang material ganito, sa simula pasasayahin ka. Masaya naman talaga. Material na bagay pag nakuha mo. Bago sasakyan mo. Masaya sa una. Pero pag nagtagal, pangkaraniwan na yun. Makakakita ka na naman ng bagong modelo ng sasakyan na mas maganda. Yun naman ang iisipin mong magpapasaya uli sa'yo. But good memories, when you remember it, it brings a smile on your face. Tama po ba? Tama po ba? Kaya listen to this. Create good memories. Yung pamilya nyo, mag-create kayo ng masasayang mga memories. Bakit? You bring it with you wherever you go. Amen po ba? Hanggang sa pagtanda natin, maaalala natin yung great memories na yun. Create it. Tayo mag-create nun. Wag mo wala akong pera eh. Di kami makapag-travel. Di maglambingan lang kayo, magkulitan lang kayo. Di masaya na rin yun. Di po ba? Pag may budget, di sige. But create good memories. That is so important. Amen o ba doon? Kung may pan-travel, mas maganda. Kung wala, di maging masaya lang kayo. Sa simpleng mga bagay, you are creating memories that you will treasure in your lifetime. Tama po ba? So mahalaga ang memorya natin. Yan, tanong ko sa inyo ganito. Kapatid, malilimutin ka na ba? Tanong mo katabi mo, malilimutin ka na ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sana po hindi tayo malilimutin. Ang title po na message today is Forget Me Not. Tumayo po tayong lahat, babasa po tayo ng Word of God. At basahin po natin yung Deuteronomy chapter 8 verse 10 to 20. Medyo mahaba po ito kaya samahan niyo po ako para maunawaan natin. At ang background po nito, ito po'y paalala sa bayan ng Israel pagdating nila sa Promised Land. Kasi sa Promised Land, maraming blessing. Maraming pagpapala. So ito'y paalala sa kanila ng Panginoong Diyos. Ano po sabi dyan? When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Kapag tayo raw po ay nakatanggap ng pagpapala, purihin natin ang Diyos. Amen po ba? Let's praise the Lord our God. Kasi alam natin sa Kanya galing yun. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock.
He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors have never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and strength, the strength of my hands have produced this wealth for me. Baka sabihin mo, yung lakas ko at kakayanan ng aking kamay ang nagdulot sa akin ng kayamanan. Baka sabihin mo sa sarili mo yan. But remember, sabihin nga po natin malakas, remember. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which is swore to your ancestors as it is today. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Heavenly Father, we thank you for your presence today. Tunay po ang pangako mo kapag kami nagkakasama sa iyong pangalan, naroon ka. At Panginoong Diyos, mangusap ka sa amin, pagpalain niyo po kami. Hindi po masasayang ang pagtungo namin sa church dahil alam namin kakatagpuin mo kami. At Lord, uuwi kami na pinagpala at pinalakas mo. Lord, purihin ang pangalan mo, binubuksan namin ang puso't isipan namin sa iyo, pagpalain niyo po kami. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang Panginoong Diyos. At makakaupo na po tayo mga kapatid. Makakaupo na po tayo. Wow. Pagiging malilimutin. Sa totoo lang po, ganito. Problema ng tao ang pagiging malilimutin. Kayo ho, ano ho ang mga nalilimutan nyo? May biruan nga sa Pilipinas pag namatay, nakalimutang huminga. Kasi biro-biro ng malilimutin ng tao Ano pong nakakalimutan ninyo madalas? Alam niyo po, bigyan ko po kayo ng halimbawa para maintindihan natin ang pagiging malilimutin ng tao. Meron ho ba sa inyo, naaalala niyo pa ang message last week? Napatawa kayo, yung iba hindi na naaalala. Kung nandito kayo last week, ang message po ay kontrabida. Pinreach po ni Brother Deo. Pero yung iba po, nangyayari minsan, pag tayo po'y nagsimba, pag nag-church po tayo, blessed na blessed tayo sa message, paglabas natin, naisip natin yung kakainin natin. Pagkakain natin, pag tinanong tayo ng message, ano nga pala yung sermon kanina? Hindi ko na nga maalala Ano nga ba yun? Diba? Ang dali nating makalimot. Ang daling makalimot ng tao. Yan ang problema nating mga tao. Madali tayong makalimot. At alam niyo po, ang pagiging malilimutin ay dalawa po yan. Una po, yan ay natural. Yan ay natural. At dadalhin ko po kayo sa storya ng mga alagad ng Panginoon. Ito po, alagad na ni Lord ha. Malapit to sa Panginoon. Pero mga malilimutin. Hindi pa naman sila may edad, pero malilimutin. Ang malilimutin po ay hindi lang po ito problema na may edad. Tama ho ba? Hindi ito problema lang na may edad. Problema to ng tao. Malilimutin ang tao. Daling ko po kayo sa istorya ng mga alagad ng Panginoon. Ano po? At sabi po dyan sa Mark 8:14-21. The disciples had forgotten to bring bread. Ginuhitan ko po siya. Nalimutan ng mga alagad magdala ng tinapay. Meron silang dala, sabi dyan, except for one loaf they had with them in the boat. It means, kulang yung isang loaf ng bread sa kanila. Okay? At itong pagkakataon na to, sinamantala to ni Lord para magturo. So sabi ni Lord, be careful. Jesus warned them, watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. May ituturo si Lord tungkol kay Herod at sa mga Pariseo. Yun ang problema nila. Yun ang nami-persecute sa kanila. That is their problem. But in the minds of the disciples, their problem is this. Kulang yung tinapay. Kulang yung tinapay. Yun ang problema nila. So, tuloy ho natin. They discussed with one another and said, is it because we have no bread? Nagsasalita ba si Lord dahil wala tayong tinapay? Aware of their discussion, Jesus asked them, why are you talking about having no bread? Bakit niyo pinag-uusapan yung wala tayong tinapay? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened?
Do you have eyes but fail to see? And ears but fail to hear? At ang sabi ng Panginoon, and don't you remember? So may pinaalala ang Panginoon. Anong pinaalala niya? Hindi niyo ba naaalala? Ano yun? When I broke the 5 loaves for 5,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? 12, they replied. Kasi po, ang Panginoon, pinakain niya po ang 5,000 sa pamamagitan ng 5 tinapay. Ano po? Yung 5 tinapay na yon at 2 isda. Ano po? At nung tinipon yon, may 12 pang basket na natira. Minultiply ni Lord yung blessing. So, hindi problema yung tinapay. Kayang i-multiply ni Lord. Hindi kulang. And when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? They answered 7. He said to them, do you still not understand? Nung ako ay nagpakain ng 4,000, ilang tinapay lang ba yun? Di ba? 7 lang. Pero, gaano karami ang nakuha pa? How many basket? 7 pang basket ang naipon nyo. So, hindi problema yung tinapay. Ang problema, madali kayong makalimot. Hindi nyo na naaalala na kaya kong mag-multiply ng tinapay. Malilimutin ang tao, mga kapatid. Madaling makalimot. Itong mga alagad ni Lord, 2 ulit na naghimala si Lord, nakalimot pa. Nag-iisip pa na kulang yung tinapay nila. Hindi nyo ba naaalala, sabi ni Lord? So may problema tayo sa pag-alala at may pagkalimot tayo, mga tao. Ano ho? Yan po ay natural. Ano ho? Hindi yan dahil may edad na, natural na nakakalimot ang tao. Pangalawa, ito ang masaklap, ang tawag ko dun, nakalimot. Nakalimutan. Yung una, nakalimutan. Itong pangalawa, yung intentional kinalimutan. Sinadya. Ano po? Anong kaibahan nung natural? Yung natural nakalimutan mo, nagka-lapse ka. Lapse lang, hindi mo naalala. Naiwan mo yung susi, hindi mo naalala. Yung wallet mo, yung cellphone mo, naiwan mo, hindi mo naalala. Lapse yun, natural. Ano ho? Pero yung intentional, hindi mo nakalimutan, sadya mong kinalimutan. Magkaiba ho yung kinalimutan, ha? Pwede ba nating kalimutan yung gusto nating kalimutan? Pwede ho. Kasi ito po ang totoo. We choose what we choose to forget. Pinipili natin ang gusto natin piliing kalimutan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. May mga tao pinipili nilang kalimutan ang utang. Yeah? Nakalimutan yung utang. Pero alam niya yun sa isip niya, kinakalimutan lang niya kasi ayaw niya magbayad. Tama po ba? Pag linggo, ang tao alam niya sa isip niya at sa puso niya, kailangan niya magsimba. Kasi yun yung paraan para siya ay lumakas at makapagbigay ng papuri sa Diyos. Pasasalamat sa Diyos. Pero pwedeng sadyain ng taong kalimutan yun. Tama po ba? At gawin niya yung gusto niya. Tanong ko sa inyo, may araw ba sa buhay niyo na nakalimutan niyo mag-pray? Yung totoo lang. At least may umaamin. At least may honest dito. Kasi sobrang okay ng buhay mo, nakalimutan mo mag-pray. Natapos na yung araw, the next day na, Lord, di man lang ako nakapagdasal sa iyo kahapon. Pero salamat, di mo pa rin ako pinabayaan. We choose to forget what we choose to forget. Kung minsan yung dapat po nating kalimutan, yun yung gusto nating, yun dapat kalimutan, yun ang gusto natin laging maalala. Yun pa ang mali. Diba, yung mga mapapait na karanasan, yun pa yung naaalala mo lagi. Ano po? Kasi ikaw na rin naman ang pumipili nun. Naalalahanin yung mga mapapait na nakaraan, na memories sa buhay mo. We choose what we choose to forget. Yan ang totoo sa tao. At kapag intentional ang kanyang pagkalimot, problema po yun. Sinadya na niya. Yung mister nyo, nakalimutan lang talaga yan. Hindi niya sinasadya yan. Kung sinasadya niya yan, may problema ka. Baka may iba. Diba? Wag naman. We choose what we choose to forget. May 2 dahilan bakit nakakagawa ng masama ang tao. May 2 dahilan. At ito po, pag nagsama tong 2 dahilan na to, nako, malaking problema talaga. Tayo gusto nating gumawa na mabuti. Tama po ba?
Wala naman sigurong hindi. Pero bakit nakakagawa ng masama ang tao? Dalawang bagay po. Pag nagsama tong dalawa na to, problema, makakagawa siya ng masama. Una ho, syempre, pinag-uusapan natin, pag siya ay nakalimot. Nakalimot at kasunod niyan, natangay ang damdamin. Pag nagsama na po yan, magkakamali yan. Maniwala kayo. Just this week, nagdadrive po ako dyan sa may Casimiro. Tapos meron na po kahilera sa kabilang side na pinipilit niyang, kasi papasok ng BF Resort dediretso lang siya. Nakikita niya konti na lang yung bilang sa traffic light. Alam niyo po, bigla siyang lumabas. Pambihira, walang signal yun, bigla akong kinat ng ganon. Siyempre, pambihira, nagulat ako. Ang busina ko talagang yung businang galit. Kasi talagang ganon. Nung makalampas na kami parehas, kasi binibit ko rin yung binibit ko rin yung traffic light Nagmamadali din ako. Makalampas kami parehas, sabi ko, pambihira, paano kaya kung yun ay sumisimba sa church? At si pastor yun Nakalimutan kong pastor ako. Tapos natangay ako ng damdamin. Dahil siyempre, bigla siyang kumat na ganun Alam niya na nagdadrive, biglang iinit yung ulo mo na hindi mo naman, it's your emotions, nakalimot. Mahirap tong nakakalimot di ba? Minsan nakakalimutan ng tao, may asawa na siya, nakalimot, tapos natatangay ang damdamin, pambihira, kapahamakan. Tama po ba? Pag nagsama yung dalawa na yan, kaya ako minsan lang nagsisisi ako, ito ang ko rin, napapabili ako ng hindi ko kailangan bilhin. Kayo ba yung ganon? Yung nakakalimot kayo? Tapos anyway, isang tap lang naman yan Di ba? Saka ko naiisipin yung bayad. Di ba? Tapos natangay ka ng damdamin mo. Pagkatapos noon, iisipin mo, dami mo nang babayaran sa credit card. Di ba? Nakalimot ka at natangay ka na ng damdamin. Problema po talaga yan. Ano ba ang dapat nating tatandaan at hindi kakalimutan sa buhay na to? Babalikan lang natin yung verses, yung passage na yon. Bilang paalala sa kanila pagdating nila sa Promised Land, una po, huwag nating kakalimutan saan po tayo nagmula. Saan tayo nagmula? Tingnan niyo po ang paalala ng Panginoon. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So minention doon, kapag masagana na ang buhay mo, maayos na ang buhay mo, huwag mong kalilimutan na Diyos. Bakit? Kadalasan, ang tao nakakalimot sa Diyos pag maayos na ang lahat. Nakakalimot sa Diyos. So sabi niya, alalahanin niyo, saan kayo galing You were brought out of Egypt. And what is Egypt? Egypt is a land of slavery for them. Sila po'y inalipin sa Egypt. Ibig sabihin, sila'y galing sa wala at sa hirap. Galing sila sa wala at sa hirap. Tandaan nyo yun, pag pinagpala ko na kayo, huwag niyong kakalimutan, galing kayo sa wala at galing kayo sa hirap. Dinala ko kayo sa Promised Land. Yun yung paalala. Kaya we need to remember and not forget where we came from. Huwag mong kalilimutan saan ka nanggaling. At sasabihin mo marahil, Pastor, wala pa akong fine house. Nangungupahan pa lang ako, Pastor. Wala pa akong silver and gold. Wala pa akong maraming savings, Pastor. Hindi ko pa nga naabot yung pinapangarap ko, Pastor Hindi para sa akin yung message na yan, Pastor. Ito po'y para sa ating lahat. Bakit? Naniniwala po ako na ikaw, hindi mo pa man naaabot yung gusto mong maabot, pero wala ka na sa dati mong kinalalagyan. Naniniwala ko, you may not be where you want to be, but you're not where you used to be. Naniniwala ko sa buhay ng isang tao na nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos, may progress sa buhay niya. Sino nagsasabi may progress sa buhay mo? Hindi mo man naaabot pa yung pinapangarap mo, pero may progress sa buhay mo. Hindi ka na
nandoon sa dati mong kinalalagyan. You are much better now. Sino nagsasabay, you are in a much better place now? You are in a much better position now. Because God is making us progress in life. Ano po? You may not be where you want to be, but you're not where you used to be. Kaya lagi mong alalahanin, Lord, salamat wala na ako doon sa dati kong kalagayan. Salamat nandito na ako ngayon. Hindi ko pa man naabot yung gusto ko, pero at least nandito na ako, Lord. Wala na ako doon sa dati. At kapag hindi natin po nakakalimutan kung saan tayo nagmula, hindi natin nakakalimutan saan tayo nagmula, una po, magiging mapagpasalamat tayo. Meron ba dito na nagsimula ka sa hirap? Alam mo yung hirap. Pero hindi na ganun kahirap ang buhay mo ngayon. Meron bang ganun dito? Then you would realize and you will be grateful to God na, Lord, salamat Hindi man ako naging sobrang yaman, pero at least wala na ako sa kalagayan na ako'y nandun sa paghihirap. Nagsimula ka sa hirap. Alam niyo, maganda nga yun. Nagsimula ka sa hirap, ngayon pinagpala ka na ng Diyos, magiging mapagpasalamat ka sa Diyos. Amen ho ba? Magiging grateful ka. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Kasi naikukumpara mo na saan ka galing at saan ka na ngayon. You will be grateful to God. Kaya nga po sabi ni David sa Bible, bless the Lord, O my soul, and do not forget all His kind deeds. Purihin mo ang Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. I-bless mo ang Diyos kasi at huwag mong kalilimutan lahat ng kagandahang loob niya sa iyo. Sino nagsasabi kayo ay pinaparanas ng Diyos ng kagandahang loob, kabutihan niya sa buhay niyo? And then let us not forget that. And when we do not forget that, we will be grateful to God. Magiging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Sasabihin mo, Pastor, hindi ako laki sa hirap Sinilang akong mayaman, paano yan? Minsan may nakausap po akong ganyan. Sabi niya, Pastor, aminin ko sa'yo, gusto niya magpastor. Tinatawag siya ni Lord magpastor. Kaya lang ang amin niya sa akin, Pastor, God is calling me to be a pastor, but you know what? I want to confess this. I want to say this to you. Ito yung aking parang concern, Pastor. Lumaki ako sa marangyang pamumuhay, Pastor. Basang-basa ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi po ako sanay sa hirap, Pastor. And then, alam ko na ang ibig niya sabihin. Then, magpapastor siya, alam ko na ang concern niya. Magpapastor ako, sigurado, hindi maganda ang buhay dyan. Mahirap. Kasi laki siya sa yaman. Lumaki siyang hindi nakaranas ng hirap. Maginhawa ang buhay niya. And then, magpapastor siya, pambihira. Sabi ko, tinawag ka ng Diyos. Hindi sumunod ka na lang sa Diyos. Si Lord na bahala sa'yo. Di ba? Kung sinilang kang mayaman, hindi magpasalamat ka pa rin sa Diyos kasi lamang ka na sa iba. Di ba? Lamang ka na sa iba. Kaya wala tayong lusot kung sinilang tayong mahirap o sinilang tayong mayaman, wala tayong dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Let us be grateful to the Lord because definitely I believe kung saan ka nandoon, hindi ka iiwan ni Lord kung saan kanya natagpuan. Tama po ba? Hindi ka iiwan ng Diyos kung saan kanya natagpuan. He will bring you to a good land. He will bless your life. Amen po ba? Pangalawa, you will get your feet on the ground. Bakit ko po sinasabi yan? Di ba sabi doon, and when everything is okay, then your heart will be proud. Kasi po ang tao po may ere. Maniwala ho kayo. Pag ang tao nagkaka-ere ang tao, wala pa nga nagkaka-ere na Niniwala kayo doon? Wala pa may ere na ang tao. Maere ang tao. Kaya parang tao, ang paa niya ay nakatapak sa lupa, kailangan maalala niya saan siya nanggaling. Galing ako sa wala Ano ba naman pagyayabang ko? Yeah. Maere ang tao. Para mawala ang ere natin, kinakailan alalahanin natin saan tayo nagmula. Amen ho ba doon? At kung paano ka nakarating dyan, gawa ng Diyos yun. Naging mabuti ang Diyos sa'yo.
keep your feet on the ground, when you remember where you came from. At pangatlo, you will be generous. Magiging generous ka kasi alam mo ang pakiramdam ng mga taong nandun sa pinanggalingan mong lugar. Kung ikaw ay laki sa hirap at pinagpala ka na ng Diyos, magiging generous ka sa mga taong nangangailangan. Bakit? Alam mo, pakiramdam na yun nang walang-wala. Alam mo yun, yung walang-wala. Di ba? Kaya makaka-relate ka kagad sa kanila. Relate match ka. And yung puso mo, magiging bukas. Kasi, pambihira, bakit ako magdadamot? Ako nga hindi pinagdamutan ng Diyos Yeah. Ako nga hindi pinagdamutan ng Diyos, magdadamot pa ako. And I would encourage each one to be generous. Whatever is your condition, be generous. Kalabitin mo, katabi mo, sabi mo, be generous. Maging galante ka, maging galante ka sa kapwa mo, sa Diyos mo. Bakit? Alam mo saan ka galing. Alam mo saan ka galing At kung saan ka nandun ngayon, pambira. Magdadamot pa ako? Pambira. Ako nga hindi napagdamutan ng Diyos Ba't ako magdadamot sa iba? Huwag tayo maging madamot. Amen po ba? Hindi po katangian ng Diyos ang madamot. Hindi po katangian ng Diyos. Let us be generous. Whatever is your condition in life, status in life, be generous. Kasi yan ang ating Diyos. We reflect His character when we are generous to others. Lalo na kung generous tayo sa pinagmula ng pagpapala natin. Amen ho ba doon? You become generous when you remember where you came from. At alam niyo ho, i-encapsulate ko lang yan sa panalangin ni David. Si David po nanalangin nung magpapagawa po sila ng templo sa Diyos. Sabi niya, the task is great because we will be building a temple for God. So sabi niya, malaki yung kakailanganin. At sila po'y nag-iipon ng kayamanan para ipagawa ang Diyos ng templo. Ngayon, nung siya'y nanalangin, ito pong panalangin niya, sabi niya, but who am I? And who are my people that we should be able to give as generously as this? Sino ba naman kami, Lord? Saan ba naman kami galing? Sino ba naman kami para makapagbibigay kami sa iyo ng ganito ka-generous? Para ipagpapatayo ka namin ng templo, Lord? Everything comes from, itong naintindihan ni David, lahat galing sa iyo, Lord. Sino niniwala doon? Lahat galing sa iyo, Lord. Lahat ng mabuti sa buhay ko galing sa iyo, Lord. Kailangan ma-acknowledge natin ang source ng blessing natin. Lord, lahat ng meron ako galing sa iyo. Kaya nga sinasabi doon sa verses kanina sa passage, huwag mong isabihin sa sarili mo na na-produce mo yung kayamanan sa sarili mong lakas at kakayanan. Hindi. At alam ni David yun, sabi niya, everything comes from you and we have given you only what comes from your Lord. Yung binibigay namin sa iyo, galing din sa kamay mo to, Lord. Galing din sa kamay mo yung binibigay namin sa iyo. Kaya pag may binibigay ka sa Diyos, huwag mong panghihinayangan, kapatid. Amen po ba? Tandaan mo, sa Kanya rin galing yan. Consider it a privilege, an opportunity. Lord, I'm giving this to you because I know everything that I have came from you. It's all yours. And for me to just give a portion to you, Lord God, bakit kita pagdadamutan, Panginoon? I know where I came from. Amen ho ba? Tayo, yung testimony natin, alam natin saan tayo galing. Saan tayo pinulot ng Diyos. At para tayo ay naririyan ngayon, yan ay kagandahang loob lang ng Panginoon. Sino ba tayo? Sino ba tayo? Yan po ang panalangin ni David na uunawaan niya lahat. Pagdating po sa pagpapala at sa pagpaparangal sa Diyos, naiintindihan niya saan siya nagmula, sino nagbigay sa kanya, at para saan yun lahat. Kaya ang Diyos mabuti sa atin. Sino niniwala mabuti ang Diyos sa buhay mo? Sino nagsasabi mabuti ang Diyos? Bakit mabuti ang Diyos sa iyo? Kasi hindi niya nakakalimutan saan tayo nagmula. Sabi diyan, He knows what we are made of. Saan ba tayo made of? He remembers that we are dust. He remembers. Kaya nagiging mabuti ang Diyos sa atin dahil naaalala niya galing lang tayo sa alikabok, sa alabok lang tayo galing. Yun lang tayo. He just breathed life unto us and He created us. He remembers that we are dust.
Kaya ang Panginoon, mabuti sa atin. Alam niya saan tayo galing. Sana sa buhay natin, alam din natin saan tayo galing. Amen ho ba? At alam niyo po, walang mararating ang taong nakakalimot sa pinanggalingan niya. Walang mararating. Maniwala ho kayo. And I will quote the wisdom of our own hero, si Jose Rizal. Ano po sabi niya? Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ang nakakalimot sa kanyang pinagmulan, hindi makakarating sa patutunguhan niya. Totoo po yan. At dito, maraming mga bata, minsan nakakalimot tayo. We disrespect our parents. We do not obey them because you have forgotten where you came from. You have forgotten them. Who they are in your life. Paano kanila inalagaan nung bata ka? Paano kanila inaruga? Paano kanila itinaguyod? Nalimutan mo yon. Kaya mo sila ginaganyan. Huwag mong kalimutan ang iyong mga magulang. Amen ho ba? Huwag mo silang kalimutan. Kasi wala kang mararating pag lumilimot ka sa pinanggalingan mo. Wala kang mararating. Alalahanin natin where we came from. Amen ho ba doon? Pangalawa, don't forget where you came from. Don't forget to obey God. Huwag mong kalimutang sundin ang Diyos. Ito ang napakahalaga sa buhay ng tao. At dito masusukat ang tao kung susunod siya sa Diyos. Ulitin ko po, dito masusukat ang tao kung susunod siya sa Diyos. Kaya ba niyang sumunod sa Diyos? Dito masusukat ang tao, mga kapatid. And this is very important to obey God. Tingnan niyo po sabi diyan. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Now, pag binasa natin, isip mo, ang bagsik naman ni Lord. Ang lupit naman ng Diyos. Pambihira. Hindi lang ako nag-obey. Mawawasak ako, mapapahamak ako. Ganun ba yun? Tindi naman ng Diyos, ha? Kailangan sundin ko siya para hindi ako mapahamak. Alam niyo po, yung distraction na sinasabi diyan, hindi yan kagagawa ng Diyos. Ulitin ko po, lilinawin ko, pakinggan niyo ako maigi. Hindi yan kagagawa ng Diyos. Yung distraction na sinasabi diyan ay kagagawan po natin because every disobedience has a consequence. At nilagay ko po diyan, distraction is the consequence of our continuous disobedience. Continuous. Pag continuous or kinukontinue mo yung pagsuway, napapahama ka. Kasi ang mundong ito ay merong guided by the divine principles of the Bible. Ano po? At kapag tayo po ay lumilihis doon, tayo rin ang naghahanap ng sarili nating kapahamakan. Ano ho? Tayo rin ang naghahanap. So hindi yan dahil ang Diyos ay malupit at sinisira kanya. Hindi. Tayo ang pumipili ng nakakasira sa atin. And the consequence, the principle of sowing and reaping applies to us. Ano po? Yung bunga nun, mapapahamak tayo. Pag tama ginawa mo, marireward ka. Ganun lang po yun. Ano po? But if we continue to disobey, we will be destroyed. So mga kapatid, kailangan yung hindi natin pagsunod ay tigil-tigilan na natin. Sumunod tayo sa Diyos. Ikaw ba yung taong nagpapatuloy na hindi sumunod sa Diyos? Tigilan mo na yan. Pwede mo ngang lingunin ulit ang katabi mo, sabi mo, tigilan mo na yan. Tigilan mo na. O sige, doblehin mo, tigil-tigilan mo na yan. Tigil-tigilan mo na yan. Pambihira. Ikaw naman, inom ka ng inom, gusto mong maging healthy. Siyempre, pag nag-inom, napuyat pa. Diba? Tigilan mo na yan, wala kang mararating dyan. Yeah. Seryosohin mo na lang yung pananampalataya mo sa Diyos. It is a continue. You need to discontinue your disobedience. Amen po ba? Or else, if you reach the end, it will be destruction. Discontinue your disobedience.
At bakit po mahalaga ang sinasabi ni Lord, oy, pagdating nyo doon, huwag niyong kalilimutang sumunod sa akin, ha? Kasi po, importante po ang pagsunod sa Diyos. Bakit po? Ulitin ko, ito ang sukatan. Diba? Dito ka susukatin. Kaya mo ba sumunod sa Diyos? Dito ka susukatin eh. Bakit importante ito? Kasi obedience is the ultimate expression of our faith. It's the ultimate expression of your faith. Every people probably would say they have faith in God. Pero ano yung totoong expression ng faith in God? Yeah? It's the obedience of His people. Kailangan sumunod tayo sa Diyos. Yun yung ultimate expression. Ano po? Kaya sabi sa Bible, faith without works is dead. Ano? May faith ka nga, hindi naman makita sa buhay mo, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Paano? It's nothing. Because obedience is the ultimate expression of our faith. Pangalawa, obedience brings you to a deeper level of worship. Meron po tayong misconception sa worship. Akala natin, pag pumunta tayo ng linggo, kumanta tayo, nakinig tayo ng sermon, umuwi tayo, nag-worship na tayo. And that is partly true. Totoo naman na pag pumunta ka sa church, nagsimba ka, nag-worship ka kay Lord. Pero hindi yun yung kabuuan ng worship. Tama po ba? The entirety of our worship is seen in our lives. And when we obey God, it brings us to a deeper level of worship. When we go out of church, that is where we continue to worship the Lord. Amen ho ba doon? When we go out of church, that is where we continue to worship the Lord. If we are able to obey Him, kaya ba nating sumunod sa Diyos? Lahat na natutunan natin pag linggo, pag nagbabasa tayo ng Bible, doon natin i-apply na eh. At doon natin sasambahin ang Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. It brings you to a deeper level of worship. At pangatlo, obedience shows how much you love God. Kaya mahalaga to sa Diyos eh. Bakit? Ito ang magpapahayag at magpapakita kung gaano mo kamahal ang Diyos. Madaling sabihing mahal natin ang Diyos. Tama po ba? Pero mahirap patunayan. Paano mo mapapatunayang mahal mo ang Diyos? Paano? Kung kaya mong sundin ang Kanyang iuutos sa'yo. Tingnan niyo po, sabi dyan, if you love me, sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey. Sabi natin malakas, obey. You will obey my commandments. Kung mahal niyo ako, susundin niyo utos ko. And that's how we show our love for God. That's how we show our love for God. In obeying His commandments. Now, ang tanong ganito, at marahil itatanong nyo rin to. Mahirap maging malilimutin, ano po, kaya ang tanong ganito, ano ba ang gamot sa pagkalimot? Ano ba ang gamot? Ano ba ang gamot sa pagkalimot? Ha? Ano may narinig ako? Ha? Tama, pagpapaalala. Naalala ko kanina bago po pumuntang church, dahil kami lang dalawa mag-asawa, ako huli bumaba ng bahay, sabi niya, huwag mong kalilimutan na make sure nabunot lahat ng saksakan dyan. Yes, dear. Hindi naman ganon. Pero syempre, pinaalalahanan niya ako. Yeah? Huwag mong kalimutan na pagpapaalala. Kailangan may nagpapaalala sa atin. Kaya alam niyo po sa church, importante po, you belong to a small group, you belong to a community that reminds you. They remind you of how we should live life. Ano po? Not to forget God in our life. Nagpapaalala sila sa'yo. Mga kapatid sa church, gano'n, nagpapaalala sa'yo. Ano? And most of all, alam niyo po, pag kulang pa ang tao, ang bait ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos ay, alam niya ang problema natin, makakalimutin tayo. Siya pa ang tutulong sa ating makaalala tayo. Tingnan niyo ang bait ng Diyos. Kung ang gamot sa pagkalimot ay paalala, siya mismo ang magpapaalala sa atin. Tingnan niyo po sabi sa Bible, but the Helper, God sent the Holy Spirit to help us. Paano? Sabi po dyan, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Ituturo ng Holy Spirit sa'yo
Ang mga bagay na dapat mong malaman, katulad nito, nagpipreach po ako, ang Holy Spirit po nagpapaintindi sa atin ano ang salita ng Diyos. At kapag naintindihan natin yon, siya pa magpapaalala sa atin. Oy, mali yan. Huwag mong gagawin yan kasi, di ba narinig mo yung salita na sa Bible? Narinig mo yung pangaral? O huwag mo nang gawin yan. Pinapaalala sa atin yon. O nanghihina ka, may pagsubok ka. Naalala mo yung pangako ng Diyos? Na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. It is, He Himself reminds us. Siya mismo nagpapaalala sa atin. Kapag pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon, tungkol sa kanyang salita at pangako, wag na wag po nating babaliwalain. Kasi tinutulungan tayo ng Diyos. And this is the problem with us. Ito po ang problema natin, ito po ang totoo. Pag pinaalalahanan tayo ng Diyos, pilit natin tong kinakalimutan. Ito gusto kong gawin mamaya ka na. Gawin ko muna to. And then maaalala lang natin siya kapag kailangan na uli natin siya. Yeah. Naaalala natin siya pag kailangan na uli natin siya. Ganon tayo sa Diyos. Sana pag pinapaalalahanan po tayo ng Diyos, sumunod lang tayo sa Kanya. Dahil yun ay sa ikabubuti po natin. Amen o ba doon? Huwag mong baliwalain ang paalala ng Diyos sa iyo. Huwag mong babaliwalain. Sa buhay nating ito, mga kapatid, dalawang bagay, huwag mong kakalimutan. Una, saan ka nagmula? Saan ka galing? At pag ganun ka, magiging grateful ka, magiging humble ka, magiging generous ka, kapatid, alam mo saan ka nang galing. Pangalawa, huwag mong kalimutang sumunod sa Diyos. Saan ka man makarating, sumunod ka lang sa Diyos. Dahil yun ang nagpapahayag ng tunay mong pananampalataya, yun ang nagpapalalim ng iyong pagsamba, at yun ang nagpapakita gaano mo kamahal ang Diyos. Amen po ba? Obey God. Huwag po natin kakalimutan ang dalawang bagay na to. At huwag na huwag po tayong makalimot. Tandaan natin, Diyos ang laging nagpapaalala sa atin. Pakinggan po natin siya at sundin. Amen ho ba doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat at sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. At kung handa ka na magpuri sa Panginoon, pwede ba natin itaas ang kamay na yan? Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking dinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Muli, pwede ba natin nawitin? Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami at hindi mo kami kinakalimutan, Panginoon. May mga pagkakataon po sa buhay namin, aaminin namin, nakakalimot kami sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ganun.
Lord, sa araw na to, salamat at pinaunawa mo sa amin. Muli mong pinaalala sa amin ang iyong salita, Panginoong Diyos. Narariyan ka sa buhay namin upang lagi kaming i-remind, Panginoon, ng tama, ng gusto mo, Panginoon, para sa buhay namin. Dahil ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon, at gusto mo ma-enjoy namin ang pagpapala, Lord God, na inilaan mo sa amin. Lord, sa araw na to, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, at naniniwala kami ang pagtungo namin ngayon para ikaw ay sambahin ay hindi masasayang, Panginoon. Lord, lalabas po kami sa lugar na ito. Pinalakas mo na, pinagtagumpay mo na, Panginoon, pinagpala mo na, Panginoon. Hindi masasayang ang aming pagsamba sa iyo. Kaya Panginoon, sa araw na to, binibigay po namin ang lahat ng papuri sa iyo. At marahil sa araw na to, meron dumating dito sa church, Lord, meron siyang mabigat na pagsubok, meron siyang suliranin. Panginoon, ikaw ay buhay at makapangyarihan. Mahal mo kami. Katagpuin niyo po siya, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan matapos ang service na to, Panginoon, na hindi niya nadadama ang kasiguruhan na nariyan ka, Panginoong Diyos, sa buhay niya. At Lord, siya ay magtatagumpay dahil sa iyo, Panginoon. Pinagtagumpay niyo na siya. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, sa araw na to, binibigay po namin ang lahat ng papuri sa iyo. Hallelujah. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Panginoong Diyos, gawaran niyo po ng masaganang pagpapala ang inyong mga anak, Panginoon. Ikaw ay mapagbigay at hindi mapagkait na Diyos. Pagpalain niyo po sila, buksan niyo po ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay. Lord, pagpalain mo sila, hindi para pagpalain, kundi Lord, maging daluyan din sila ng pagpapala mo sa iba. Lord, bless them, Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We bring you all the glory, the praise, and the honor. In Jesus' name, amen and amen.